ng kaibigan mo. Lahat daw mali ang mundo. Tawa ng tawa sa pwesto ko, pero tingnan mo, masaya pa ako. Lumaraw siya pa, pero ako ang bida rito sa saliw ng hamon. Siya ang komentaryo, ako yung palabas. Kung siya ay palad, ako yung buhit na matalas. Bakit ba lagi na lang sugat ang laman ng bawat litanya niya? Pero sa salamin ko lang nakikita kung gaano. Magandang hapon sa ating lahat, sa mga kababayan ko sa lalawigan ng Palawan maging sa buong universe. Welcome po tayong lahat na subaybayan ang programang Hitik sa Impormasyon, ang isyong panlipunan na balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News Philippines. Samahan ninyo ako sa loob ng isang oras ng pagtatanghal. Trabaho lang, walang personalan. Don Robert Ramiro ang maghatid sa inyo ng balita at mga paalaala sa lahat ng nagmamalasakit sa sambayan ng Pilipino. Kung di mo trip ang buhay ko, di kita gusto. Ginawa mong biro, yan ang gasolina ko. Mas lalakasan ko pa tong sigaw ko. Ang headlines natin ngayong hapon, mga kababayan, saan ba patutungo o direksyon ang kasalukuyang administrasyon? Ang sabi ng kaibigan mo, lagi nakaabang sa maling galaw. Ba't wika kulang ka, hindi ka pasado. Pero siya yung unang nakikikain sa plato. Hindi ba yan o bilang talaga? Nabilangin ang butas ng. Okay mga kababayan, hindi po lingid sa ating lahat na araw-araw ay meron hong inaaway ang PCO Undersecretary Attorney Claire Castro. Sapagkat mga kaibigan, ang lahat po ng problema ng bayan na ika nga ay lumalabas sa mga telebisyon, maging pinag-uusapan sa radyo at maging sa social media, ay karaniwan na ho ang pinag-uusapan ay ang ayuda. Ayuda. Yan ho ang pinag-uusapan sa ngayon, na meron hong kabuang 7.5 Filipinos para sa mga indigent 4P, sa mga low-income earner at maging sa malapit ng maghihirap na mga mamamayang Pilipino. Ang 3.5 milyong Pilipino na kabilang huriyan ay ang 4Ps, walang gutom program beneficiaries, at ang 2.5 million Filipinos na nasa low income o kaya ay malapit ng maghirap ay ika nga ay mabibiyaan din ng ayuda, maging ang 1.5 Filipinos na empleyado naman ho na meron lamang hong 20,000 ika nga ay monthly salary ay meron din hong mabibiyayaan ho ng ayuda. At base ho sa ating obserbasyon at maging sa mga kritiko at mga pangkaraniwang mga Pilipino, mga kababayan ko, ay sa pamimigay ho ng ayuda na siya hong sagot sa krisis ho ng mga Pilipino, ay tila baga ito na ho ang ligasiya ng kasalukuyang administrasyon.
ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kung saan na sa halip ho na magsikap ang mga Pilipino at huwag gawing tamad ay naghihintay na lamang na ikangay mabibiyayaan ng AIX ang tupad na sila ay makatatanggap ng 5,000 piso nang ibig lamang sabihin yan mga kaibigan ay iyan hong mga ayudang iyan ay hindi ho yan pang matagalan, pang ilang araw na lamang ho yan at yan ho ay maubos din. At ang isang pamalaan na wala ho malinaw na direksyon kung paano ho matugunan niyo ho ang mga mahihirap na kababayang ito sa pamamagitan ng pagkakaloob sa kanila ng mga hanap buhay at huwag nang umasa sa AIX at mga tupad o anumang ayuda ng pamalaan ay dapat sanang naipagkaloob dito sa mga Pilipino ang 2.5 mahigit pang mga walang mga trabaho na mga Pilipino ayon dito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay meron na daw hong 4,000 trabaho ang ikangay na itatag nito lamang nang masabi ho nila sa kanyang ginawang State of the Nation address. Hindi ho ba? Eto nga mga kaibigan na wala hong malinaw na direksyon ang isang pamalaang na wala hong sapat na ika nga ay sinseridad o kaya mga solusyon na ika nga dito sa mga mabibigat na problema na kinaharap ng sambayanan ay dapat ito ay matugunan ng isang pamalaan na tila baga ay nauubusan na ng kanyang pananaw para ho sa kinabukasan ng ating mga mamamayan. Kaya ho't lagari na lamang ho itong mga lipuris ng ating administrasyon at ika nga ay pinupuntahan yung mga proyekto na hindi naman sa kanila hindi naman ang Pangulo mismo ang nagsimula nito ay kanya na hong ikangay inaangkina. Ano-ano ho yun? Yun ho, pabahay ho dyan sa Davao at maging yung Bukana Bridge. Baka itong solar ho dyan na meron ho ikinakaso. Dyan ho, yung itinayo ho ni Congressman Leandro Livieste. Delikado ho ito Ito kasi ho ang ginagawa ho ngayon ng administrasyon mga kaibigan para ho ika nga magiging masiyahan naman itong mga Pilipino pero hindi ho natin naiintindihan ang magiging epekto ho nito at ginagawa ho nating tamad. Ito mga Pilipinong ika nga subo tayo ng subo ng panandaliang solusyon doon ho sa mga programa ho. Doon ho sa kahirapan na dinaranas ng mga Pilipino sapagkat sa kabila ho ng ika nga ay pagsisikap ng Pangulo na ika nga maibsan itong mga problemang ito, umabot na ho yung utang ng Pilipinas. Lumubo na ito sa 19.7 trillion. Sana ho patutungo? Sana patutungo ito? Ayuda ho. Ito ho, mahigit ho sa 8 bilyon para sa mga barangay. Itong sinasabi natin kamakailan at bibigyan ho ng tig 200,000 piso ang kada barangay na ito ho ay binubuo ng 42,029 barangay sa buong bansa. Kaya ho umaabot ho yan ang kanya hong yung ayudang ibibigay ho diyan ay 8 bilyones ho.
Oh, ito hong pamimigay ng 200,000 piso ho, kasama ho diyan yung mga scholar ho, mga scholar ng Pangulo. Oh, yung 100,000 daw ho diyan ay gagastusin. Ito ho. Ito ho mga barangay ho natin dito, magkakaiba ho to ng magkakaiba ho to ng bilang ng kanilang populasyon. Meron ho mga barangay ho rito na ang populasyon ay may umaabot ng 50,000. Meron mga barangay naman na mahigit lamang sa 2,000 ang populasyon. Pero ang tanong, kuridas kumbaga sa mga Ilonggo. Kuridas ang pagbibigay ng 200,000 pisong ayuda para ho dyan sa barangay. Yung 100 pang infrastructure daw ho iyon. Dito ho, pagkakatalaw dito, magiging anomalya ho dito. Ito pa magiging ugat pa ng samaan ng loob dito sa mga barangay dito eh. At isa pa magiging source pa rin ito ng corruption. Dyan ho sa 100,000 piso para ho sa mga scholar ho dyan. Hindi na ho dapat yan sa sa barangay ibinibigay. Dapat yan dyan ho sa CHED, sa Commission on Education o kaya sa CHED, Commission on Higher Education kung meron man. Sila dapat doon dapat ho ibinibigay yung 100,000 eh. Kasi ipapasa ho ninyo dyan sa mga barangay. Eto pagka minalas-malas yung 100,000 yan eh. Hindi na ho makakarating ho doon sa mga yan. Sa mga estudyante pagpaparti-partihan na ho nila yan. Pagkatapos eto ho paparti pa ho yung paparti pa ho yung sangguniang kabataan. Kailangan meron din ho dyan. Dyan ho sa 200,000 piso. Meron ho bang equitable, yung tama, yung pamamahagi ho dyan. Yan ho, gaya ng nasabi ho, dapat pinag-aralan ho yan sapagkat yan ho ipagmumulan ho ng awayan. Yan ho ipagmumulan ho ng tampulan o kaya naman mayroon magtatampo ho riyan. At saka isa pang mga mayroong babango mga magrereklamo ng mga residente o kaya ay mga magkakamag-anak sapagkat kung ang barangay kapitan nga naman ang siyang magbibigay ng ayuda niya sa 100,000 piso para sa mga scholar, unahin na ni kapitan yung kanyang mga kamag-anak. Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba yung malinaw na katotohanan mga kaibigan ko kung ako si kapitan? Sa akin yung 100,000 piso? Lahat ng kamag-anak ko, sige, ikaw. Pagka hindi kita kilala, di wala, hindi ka kasali. Unahin na ho yun. Kaya dyan ho magkakaroon pa ng tampuhan dyan sa mga barangay ho na yan maliban lang kung yung barangay kapitan wala hong kamag-anak. Yun ho. Pero imposible ho mangyari ho yun anong mangyayari ho dyan? Alam na mo ho natin baka ho yung yun hong salapi ho dyan yan ho masasayang lang. Sapagkat hindi ho kasi nabibigyan ho ng tamang pag-aaral, ora-orada ho kasi binibigay hindi man lang nila nakita yung loopholes. Yan ho, isa ho sa pinaka-problema din ho yan mga kababayan ko. Paano ho, bakit ho kaya ginagawa ng ating ng administrasyon yung ganito? Yung ganitong pamamaraan, meron ho ba kayong naiisip na na dahilan kung bakit ho ginagawa ng administrasyon yung ganitong pamamaraan, yung pagbibigay ng ayuda? Sapagkat alam naman ho natin kung ano nagiging kalagayan ng administrasyon ngayon
kung pag-uusapan natin yung kanyang yung tiwala ng sambayan ng Pilipino eh. Ang tanong nga na nung mga nakaraan nating broadcast eh, sinabi may tiwala pa ba ang mga mamamayan ba may tiwala pa ba sa administrasyon? Marami hong galit eh. Galit na ho sa pamahalaan ho sapagkat yung problema ho natin dito sa ating bansa hindi ho nabibigyan ng ng solusyon. Yung mga pangunahing problema ho natin lalong-lalo daw yan sa flood control. Hindi nga ho nabibigyan ng solusyon. Ang ginagawa ho uusigin lahat ng mga kritiko ng administrasyon. Yan ho pinaglalaanan ho ninyo ng pondo eh. Kaganyang impeachment na yan, mas malaki pang ginugugol ng impeachment niya kaysa sa pinagtatalunan yung pera ng 250 million. Sana ho yung katwiran ho dito. Ituloy nga ho natin. Ang tanong natin kanina, bakit ginagawa ho ng administrasyon yung ganitong pamamaraan na bigay ng mga ayuda na salip na turuan ang mga sambayan ng Pilipino na magtrabaho, maglumikha ng maraming trabaho. Tapos yung trabaho na iniintay pa natin yung tinatawag na ngayong paksili ka na yan na ay magbibigay ng maraming trabaho, predictive ho yun kailan pa? Kapag kasabihan nga ho, aanhin panda mo pagpatay na ang kabayo. Hindi ho ba? Kapag ikaw ba, sa tingin ho ba ninyo mangyayari ito sa loob ng sa loob ng 2 taon mangyayari kaya ito? Kaya sinasabi ho ng predictive. Lahat naman ng sinabi ng ating Pangulo predictive ho Kagaya nitong 400 na ilatag daw ng mga trabaho na saan? Naramdaman ho ba ng mga Pilipino? Pagkatapos yung sinasabi na yun nga ay babakahin yung system loss na yan. Bakit? Ang gobyerno bang may-ari ng kuryente? Umaangal yung CEO, yung may-ari yung Meralco, umaangal, saan yung kukunin? Pagkatas kamukat-mukat mo paglagay doon sa bill, nakalagay doon sa among others. May saan napunta yung among others? Wala hong wala hong explanation kung saan napunta ho yung binabayad ho natin Kaya isa hong ito nakakadismaya ho ano ho ang patutungo nito? Ano ho talagang pinakatumbok ho nito? Sapagkat ayon nga ho dito sa mga nag-aaral, lalong na sa mga survey na yan, mababa ho ang trust rating ng presidente, negative 15. Kaya nga siguro ito lang ay maaring ganito nga baka sa pamamigay ng ayuda na tumaas yung ratings ng yung tiwala ng taong bayan sa presidente. Lalong-lalo na yung programang walang gutom, walang gutom pat pamimigay tig 20 pesos na bigas. Yung mga pinamimigay na ayuda ho tungkol ho dyan sa bigas, galing ho yan sa importasyon, hindi ho yan galing naman dito sa mga magsasakang Pilipino. Ay napapabayaan nga ho yung agrikultura umaangal yung aking mga kaibigan dito sa Mindanao ho. Itong si Mr. Espiridion Ligayade, umaangal, maging itong si Jimmy Apostol ang pinakababa nilang gastusin dyan sa pagka nagpapatanim sila ng 1 hektare ay 40,000 tumataginting. Bago nila malinis ho yan. 40,000 per hektar. Pagka 4 na 5 hektare ka ba, 100,000 din yun. Pagkatapos pag umani ka, break even pa ang kita. Minsan wala pa, minsan lugi. Maswerte ka kapag ikaw nagkaroon ng break even, para huwag lang masayang yung lupain na yung sinasaka, talagang kahit paano hindi magtanim ka.
Ito pa hong ano yung sinasabing, nako, yung mga sinasabi ng mga kritiko yung sinasabi yung paano ho mapaunlad yung ating bansa. Kung ang ika nga aatupagin ho ng administrasyon para ho doon nakapokus doon ho sa trust rating. Ano ho bang layunin? Bumagsak man yung trust rating mo o kaya tumaas, hanggang meron malapit na 2 taon na lamang matatapos sa termino, maliban lang kung ikaw magpapataas ng termino, kung may bala ka pang ika nga palawigin yung termino mo. Ganun ho ba ang ano doon? Ganun ho ba yung premise ho doon? Yun ang sinasabi lamang ho natin sapagkat yun ho mga ayuda na ho yan na galing ho na dumidepende yung mga Pilipino ho natin kaya nagiging tamad na rin. Dumidepende ho dyan sa AX at sa mga tupad-tupad na yan na sila ho ay makatatanggap ng 5,000. Pero yung bang 5,000 na kanilang tatanggapin, hanggang kailan ho ba yan? Aabot na yan ng 1 buwan? Malamang yan, baka baka pinakamataas yan, baka talagang 5 araw, baka walang na sa id ng 5,000 mo, sa hirap ng ika nga, sa hirap ng buhay at napakamahal na mga pangunahing bilihin. Sige. O pagkatapos pagka minalas-malas pa yan, yung 5,000 na yan, ay pagka minalas-malas pa yan, ika nga, maniobra pa yan, ay baka 2,005 na lang. O 2,005 na lang ang naibibigay sa tao. O sapagkat nabawasan na dito pa lang sa barangay, bawas na bawas na. Ang kalahati. Pagkatapos yung kalahati na yan ay babawasan pa sa kabuuan na 5,000. Baka mapunta na lang ho diyan sa mga tatanggap ho diyan ng ayuda 1,500 na lang sapagkat ika nga gagawa naman ho sila ng gimmick diyan. Ito ho ibigay ho nito si ganito ni congressman. Ito ho ang bigay ni congressman pero ang pinipirmahan mo naman ho dito hindi talaga 1,500. 5,000 talaga yung original ho niyan ang pinipirmahan mo. Kaya lang ang nakarating ho si 1,500 na lang. Ay meron ho nakapagsabi ho rito isang talumpati na naringgan ko itong si Congressman Erese. Yung manipulasyon ho diyan sa pamimigay ng ayuda. Hindi ho maiiwasan ho talagang ganun ho sasabihin natin na honest, yung honest, wala na hong honest ho ngayon sa gobyerno wala nang honest ngayon sa gobyerno. Ang ang honesty ho ngayon na tinitingnan ho ng gobyerno, kailangan ho magnakaw ka, makadilihensya kaya yun ang honesty sa gobyerno ngayon. Tingnan nga ho natin. Kukuha nga ho tayo ng ng mga sample. Yung mga pahayag ho ng mga mga ekonomista, mga political analyst, para naman ho para meron ho tayong basihan na yung ating sinasabi ho dito baka naman invento lang Trillion Robert na ito maano na ito baka makakaltukan tayo nito okay, sige, di kuha ho tayo. Wala ho namang masama kung mga dito sapagkat nakapublic naman ho itong mga pahayag ng mga ito. Lalo na itong si Madam Tikya, sige. The Filipino people are being scammed by this government. Okay. So, bakit scam? Kasi, wala kang lalabasan Lahat sila nag-conspire na. Diba? They have weaponized most institutions. I don't know if there's still one institution that's
independent, or you can call independent, no? This is the only time I've been on this earth for 60 years. I'm going on 34 years as a lawyer. This is the first time. I've always been in the opposition, except during the time of President Duterte. And this is the first time that I've seen an administration weaponize the justice system against its critics to this extent. To this extent. Even the senators, no? Yung mga judges. Yeah. Yeah. Ang daming cases filed against Yeah, the anyway, senators as I before the impeachment. Yeah. To be consistent with my earlier statement, huwag naman natin i-weaponize na naman yung Okay. Sige. Wala. Wala yung audio ko eh. Okay. Nawala audio ko eh. Sige. Eh di, alam na mo natin yan eh. Ano sinabi ni Madam Tikya? Sinundan itong si Atty. Topacio. Sinundan ho nitong si dating Senador Gringo. O dating ambasador, sinundan ni dating ambasador Alonto. Ay panghuli. Anong gusto ninyo? Sige. Laban? Ano sabi? Ano sabi ng presidente? Matigas ang presidente ho natin eh. Sa kabila ho ng mga pabatiko ginagawa nga raw hong weaponize na ho yung government ho natin eh. Kaya nga ho nagagalit yung mga tao eh. Kaya para naman nga makabawi-bawi dito tayo sa tupad. Para hindi lalong hindi tayo na bubugbog ng husto. Hindi ho ba? Strategy wise lang ho yan. Strategy wise lang ho yan ang kailangan ho natin diyan. Kaya paano kasi ho? Ano hong namamayagpag ho dito? Sige nga. Pero matagal nang patay ang konsensya. Sa mundong puro husga, kahit ang sipag mo, kapag Eto mga mahina ka, nagbubong pala ito eh. lulunurin ka lang. Ngayon pakinggan niyo ang kwento ng taong mag-isang lumalaban. Habang ako'y lumalaban, sila na may nakatingin lang. Hintay akong bumagsak para may mapag-usapan. Kapag wala kang pera, parang angin ka lang. Hindi ka nila pansin kahit purok na kalooban. Ngiti nila'y mapanlin lang, sa likod mo may patalim. Mga mukhang banal pero ang puso'y malamig. Sa mundong puro inggit, mahirap magtiwala. Habang ikaw nagpapakatuto, sila ng kaluluwa. Dala ang bigat mag-isa, humingiti sa
gabi wasak na. Patay ang konsensya, pero buhay pa katawan. Mga matang mapanghusga, walang alam sa nararamdaman. Hinihila bababa, kapag pangat ka na. Walang bilib sa'yo hanggang makita nilang umaangat ka. Hindi lahat ng walang diploma, walang pangarap sa buhay. Mas nakakatakot pa minsan ang edukadong mandaraya. Maraming nagmamalinis pero bulok ang pagkatao. Sa harap mo mabait, pagtalikod mo demonyo. Buhay pa silang lahat, pero kaluluwa sinusunog. Nalulunod sa kasakiman, habang kapwa nilulubog. Ako na maitahimik lang, pero hindi ibig sabihin bulag. Nakikita ko lahat kahit hindi ako nagsasalita. Mag-isa. Okay mga kababayan. Sige nga. May konsensya bakit? Meron nung nagsasabi rito eh. Sige. Gobyernong ito is overspending, overtaxing, overborrowing. And why are we overspending, overtaxing, and overborrowing? Because government is overstealing, no? So, yan, sobra ang gastos, sobra ang pagbubuwis, sobra ang utang, dahil sobrang kawat, sobrang nakaw, no? Kaya yan ang state of the nation talaga kung tutuusin mo. Itong Okay. Sino nga aangal ho diyan? Kaya naniniwala ho ba kayo sa sinasabi ng mga ito, mga political analyst? Iba yung mga ambassador pa. Yung isa, yung isang nagsalita kanina, founder ho yun ng surveying firm, yung Pulse Asia, ano? Sila na ho nagsasabi mismo eh. Sapagkat sila ho nasa ground, sa nakikita ho nilang nangyayari ho sa atin. Kaya malinaw naman ho siguro sa atin sapagkat yung mga nangyayari, magnanakaw nga lang naman pala sila. Umabot na ho ng 19.7 trillion yung utang natin eh. Ibig sabihin ika nga taon-taon na lamang tayo umuutang ng trilyones para ika nga masustinihan yung pangangailangan, yung mga socio-economic expenses ng ating gobyerno. Ano lang mangyayari? Kasama ho rito yung mga nanakawin pa. Bukod ho doon sa, ano hong sabi kailangan naman ho kayong mahiya. Sapagkat hindi natin masisisi, hindi ko naman sinasabi na dapat natin kamuhian yung presidente. Hindi ho natin dapat kamuhian sapagkat kulang lang ho talaga ng vision Kulang ho talaga ng direksyon yung pamamahala ng gobyerno ng kasalukuyang administrasyon. Batay na rin doon sa mga sinasabi ng mga political analyst, yung mga pantas ho dito sa ating ekonomiya ng bansa. Hindi naman ho yung mga abogado ho riyan na nakakaalam ho sa nagiging kalagayan ng bansa ho natin, sinasabi ho nila yung dapat. Kaya ho yung kulang ho sa vision, kulang ho ng matatag at sapat na kaalaman para ho pamahalaan yung ating bansa. Nagkawindang-windang na nga ho, pati hustisya ginagamit na ho nila. Sabi nga, weaponize yung mga institusyon para nga ipabagsakin yung mga kalaban, yung mga mga kritiko na sapagkat ayaw nga matuligsa kailangan nating walisin ito. Gagawa na lang tayo ng gimmick para to please the public. Sino bang may gamit ng salitang yung to please the people o to please the public? Di ba si Lobender yun?
sus, Panginoon, mahabagi naman pati yung mga katotohanan, ninanakaw na ho rito eh. Hindi na ho, ika nga dito, wala na hong, ika nga, delikadese. Oh. Sino ho makapagsasabi ho sa inyo na meron ba hong delikadesa? Kaya nga araw-araw, may inaaway ito si Yusek Claire Castro eh. Oh, araw-araw ho, wala hong poknat ito, inaaway ho niya. Di lalong-lalo na pag kami press briefing ho dyan sa Malacanang. Hindi ho po pwede hong hindi niya aawayin kasi ho na kahit na sino ka pa man. Sapagkat ang loyalty nito si Yusek Castro nasa presidente, sapagkat kung ako man ang presidente at pinagtitiwalaan kita dyan at ako'y bibirahin mo rin, aalisin kita riyan. Hindi ba? Oh. Kaya nga yung iba talaga naman kung makasipsip ganun-ganun na lang, pero sa kanilang pagsisipsip, i-research nyo ako kung bakit. Bakit ho sila nagsisipsip? Sapagkat napakalaki din palang kanilang mga anomalya. Mga involved pala ito sa malalaki mga kontrobersiya Lalong-lalo diyan sa mga malawakang nakawan. Malaking ika nga yung mga systematic na pagnanakaw. Medyo ngayon tumahimik itong Blue Ribbon Committee. Matapos na ika nga itong maipakulong nila si Marcoleta, itong si dating anak kalusugan Mike Defensor, at pagbabanta pa itong kakasuhan itong si Senador Alan Peter Cayetano, at marami pang ibang mga nakalinya ika nga na mga kakasuhan kabilang yung mag-inang Lebeste. Pero yung ika nga talagang talamak talaga. Yung mga nagtriple ang yaman ng mga cabinet member, mga congressman, naimbestigahan ho ba sila? Wala. Yung mga kumbaga yung mga kaso na kinukulapol sa mga ito kumbaga hinuhukay pa sa lupa kung ilang dekada na nakalipas, huhukayin pa rin yan kahit na yan nakalubog na sa putik. Ganyan ang sistema, kaya sinasabing weaponize. Yung mga institusyon, pagka kayong mga taga-gobyerno, pagka nabanggit ho ba sa inyo na yung patungkol ho dyan, hindi ho ba kayo nahihiya? Hindi ho ba kayo nag-aalala na sa ginagawa ho ng yung mga ng mga kritiko ninyo na pagsasabihan kayong ng ganon, hindi ba tumatalab sa inyo yun? Dapat naman sana kahit na paano palibhasa kasi ina-underestimate ho ninyo yung yung kapwa ninyo Pilipino. Yung kasi mga oligarko at saka yung mga elitista, ikakampi ho ninyo ang kawawa ho dyan yung mga sa middle class. Kasi nakapokus ho kayo sa middle class hanggang sa pinakamababang laylayan Kung yung pinakamababang laylayan inaapi pa nga ho lalong-lalo yung mga yung mga hindi ho nakapag-aaral. Yung mga katutubo na dapat na merong pinagkakalob na pribilehiyo ng gobyerno, hindi ho nabibigyan ng serbisyo ho yan mga leftovers na ho yan tingnan ho natin anong example nakaraan lang ho sa pagbo-broadcast ho natin diyan sa lalawigan ng Palawan kung paano aagawan ng lupa yung mga katutubo diyan kung paano niyo gawa ng paraan para palayasin yung mga katutubo diyan ganun-ganun na lamang hindi na nga nirerespeto yung batas kailangan pa ba sa tingin ano ba yan? Ang gulo mo nakaka-distract hindi ho ba? Kaya ho natin sinasabi ito dahil sa ang tao ho
ang tao ho ay kailangan ho ay talagang paalalahanan natin araw-araw sapagkat nakakalimot ho tayo. Lalong-lalo na ho dito sa napakalaking meron ho ang yung pinsan ko may 10 mansyon iniimbis pinsan ko, bakit ba hindi ko pinsan itong si Congressman Martin Romualdez, hindi ko pinsan ho yan ni BBM na kaya kinastigo nga ho ito ni BBM sapagkat ika nga ito pinagdidiskitahan, ito pinatawag gagawing sacrificial lang, pero alam ho ba ninyong meron ng pag-uusap po dito? Insa, sige, paimbestigahan kita sapagkat ikaw talaga ang tinuturo huwag ka nang magngangal-ngal at dadawit yung pangalan ko sapagkat ako talaga ang pumirma ho diyan. At ako rin ang nag-utos ho diyan na bilhin mo yung mga ganito para pag-imbakan ho natin ng pera. Yung mga mali-mali galing ho sa SOP at sa mga kickback. Hindi ho ba totoo yan ito nga ho nakatala nga ho dito yun ginamit pa ninyong kasangkapan itong si Saldico na ngayon ho ayaw nyo hong pauwiin kunyari huhuli-hulihin ninyo sa ibang bansa, pero ang totoo yan puro ho yan mga scripted na pamamaraan kung talagang gusto talaga ninyong mahulin, kayang-kaya ho ninyong hulihin yan total gastos kayo ng gastos ho dyan ng pera yung mga intelligence funds ho ninyo gumagana ho ba yan o kaya nakatenga at ika ngayon wala na binanggit nga ho rito binanggit na nga ho dito dating mga sundalo yung mga lugar ho dyan na kung saan ho ninyo iniimbak yung pera dyan sa BGC dyan sa Forbes Park dito pa ho sa may harap ng Malacanang at hindi lang ho yan, may mga bilyas pa ho diyan, may mga ari-arian pa dyan, meron pa nga dyan sa Pampanga hindi lang ho yan dyan, meron pa ho sa Connecticut sa dito ho sa Soto Grande sa Cadiz, Spain meron ho dito pa ho sa sa Tacloban City sa barangay Purok 1 barangay 65 may 2.5 hectares ho dyan. Meron pa hong 2.5 hectares na estate in Denver, Massachusetts na ang halaga ho niyan ay $2.44 million at meron pa ho dyan sa estate in Greenwich dyan ho sa Connecticut na meron nagkakalaga ho naman yan ng $6.9 million. Napakarami ho kaya ikaw Congressman Martin ikaw muna ang ay gagawin ho naming sacrificial lamb ho dito sapagkat napakarami kasi nabulgar ho yung mga mo rin pati yung ating pinabibili kong mga bahay diyan ho sa Forbes Park natuntun kasi ng mga natuntun at i-broadcast itong mga 18 Marines diyan sa Tamarin Street saan pa yun sa Mackinday Drive sinasabi sa number 30 Tamarin Street at diyan ho sa number 14 Nara Drive sinasabi kasi ng mga dating Marino hindi na tayo makatatanggi dito, hawak kasi yung record ho nito ni si Attorney Baligod kaya ipapain ka muna, pero alam naman natin yung batas magaling itong si Ombudsman Buying napakagaling ho dyan sabi nga ni Ombudsman Buying to bend the law, pwede yan ika nga dyan magaling ang mga abogado yung mga lawyer magaling ho dyan kaya nga abogado the law is clear basta't mahalaga kailangan ho yung mga ebidensya ko kahit na kailangan yung mga ebidensya kayang-kayang baluktutin ang mga batas masunod lang yung gusto natin yan ho andyan ho si si Ombudsman Buying, huwag kang mag-alala Martin
Ikaw nga, kumbaga sa bingwit, ikaw na ho, nakakagat ho doon sa hook ng bingwit. Nabingwit ka na talaga eh. Wag lang natin pauwiin itong si ano. Wag natin na pauwiin itong si Saldico. Kasi pag pinauwi natin to, baka ito yung mahawakan ng ika nga ng ibang grupo, ito magangal nga lang magangal, hindi lalong nagulong bansa natin. Oh. Pag nagulo itong bansa natin, yan, dilitaw na naman yung mga tao sa diyan na naman yan sa kalsada. Pag nahawakan niya ng mga makakaliwang grupo, bagaman yung ibang makakaliwang grupo, hindi man talaga sulit yan na supporter ni President Marcos Jr. Kaya yung mga nagsusunog ho nung mga effigy ng Pangulo nung nakaranso na hindi nagpapakita lamang ho yan ng yung pagkakakilanlan kung talaga bang sincero ba yung sila na sumusuporta. Hindi ho. Kaya nga sinusunog ho nila dyan mga opposition din yan na nagsama-sama na ho kasi sila Yung Dilawan, yung Maping Klawan na yan, yung mga makakaliwang grupo, sama-sama sila para lang ho labanan ho itong mga kalaban ng gobyerno Hindi ba? Hawakan na natin lahat ng mga institusyon na yan. Andyan naman yung pera. Utang tayo ng utang. Bago ito matapos siguro matapos itong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Hindi lang mahigit na 20 trilyon ang iiwanan sa susunod na administrasyon kung sakali. Kung magtagumpay sa impeachment ito, at mapatalsik talaga itong si Vice President Sara Duterte at maamyendahan pa yung saligang batas. Dito na, magpapalawig na sila ng kanilang mga termino. Yung mga congressman, yung mga senador, yung mga senador na nakukulong, manatili muna dyan kayo sa payatas. Sasabihin lang natin sa Sandigan Bayan, tagalan ho ninyong yung pagbibista. Sa isang taon, 1 beses kayo magbista. Ibig sabihin, sa loob ng 6 na taon, magbista kayo ng 6 na beses lang. Di kulong sila lahat. Ganun lang naman justice delayed, justice denied hindi ba? Kaya, ewan ko lang kung hindi mag-aalboruto yung taong bayan. Hindi kaya siguro wala naman sigurong matutuwa. Hindi meron akong isang nakaringgan isang broadcaster ba yun? Parang pumapayag na lang daw siya na manatili na yung mga magnanakaw sa gobyerno kaysa magkaroon lang daw ng gulo. Kung ikaw ba naman papayag ka na nakawan yung pamamahayag mo, sabihin mo na sa kapitbahay, pag nakawan nyo kami at hindi kami magagalit. Hindi ba isang kalokohan yan? Ito yung kabinete ni Pangulong Marcos Jr. kahit napapagalitan yan nahagip doon sa screen pinagalitan hindi makareact yung napagalitan na cabinet member paano sige nga, paano ka makakatanggap ng milyon kung ika nga susuwagin mo yung amo mo sustinado ka ng milyones. Kaya yung isa kunyari pa yung isa, huwag kayong magiging politiko kung kayo magpapayaman lang, kung magnegosyo kayo, magnegosyo na lang. Huwag na kayong pumasok sa politika kung kayo magninegosyo. Sapagkat alam naman ho ninyo kapag pumasok ho kayo sa politika, dito kayo madaling yumaman Kaya nga naging triple na yung inyong mga network Yung net worth. Yung kapirano ninyo nagsipagtalbugan lumubo ng lumubo nabundat ng nabundat meron nga ho dito mga dito lang sa siyudad ho natin dito sa lugar ho namin dito sa Quezon City merong flood control dyan na wala naman pinaglalaanan yun subdivision walang dumadaan na tubig, wala man dumadaan na ilog magkakaroon ng flood control ho ba diyan?
Kita mo na yung kalukuhan ng gobyerno. Hindi papansinin ho yan ng gobyerno. Hindi ho yung kakasuhan eh. Magbahala kayo mga media kayo dyan. Kahit na kayo magtatalak ho diyan, hindi ho yan Hindi ho yung papansinin. Ng mga papansinin ba yan ng DOJ? Hindi. Papansinin ba yan ng ombudsman? Hindi. Sino ho magsasampa ng kaso dyan? Wala ho magsasampa. Kapag nagsampa ka, ikaw ang kakasuhan. Sige. Ano hong katunayan ho dyan? Sige ho, sa tunay na pangyayari lang. Doon hulong tayo sa tunay. Doon lang tayo sa resibo. Si Marcoleta. Yung grupo ng Brave 18, yung mga dating sundalo. Si Atty. Baligod. Di ba pinagkakasuhan lahat yan? Sige. Subukan yung magsampa-sampa ng kaso sa husgado pag hindi kayo ang binalingan at kayong kakasuhan. Yung kinasuhan, tawa lang tawa sa inyo. Buti nga sa inyo. Kaya, nako, magtiis-tiis na ho tayo sa loob ng 2 taon. Kung sapagkat ang lahat ng bagay meron din hong katapusan. Tandaan ho natin yan. There is no permanent place in this world. In English ko ho yun Baka hindi ko na rin naintindihan yun. Sa kabila ho niyan, tayo na rin ho mag-a-adjust mga kaibigan. Gawin na lang ho natin yung ating nararapat kung may magagawa rin lang naman tayo sa ating mga sarili. Itong mga magnanakaw na ito kung bantayan ho natin ang bantayan. Sa palagay ko naman, sa kadaldal ho natin, siguro naman makikinig ho sila sa atin para mahadlangan naman yung kanilang mga pagnanakaw. Mabawas-bawasan, hindi sila makapagnakaw ng mga milyones. Kung makapagnakaw naman siguro kayo, mga libo-libo na lang. Huwag naman ng milyones. Pambihira. Yung kaibigan kong si Wilfredo Gutierrez. Fred. Kumusta yung natin? Huwag kang mag-ano sa gobyerno. Baka mawalan ka ng pension, sundalo ho ito Yung mga sundalo na huwag kayong bibira-birada sa administrasyon sapagkat lahat ng pension ninyo baka matanggal lahat yan. Hindi balik kami, wala naman kaming pension hindi naman kami empleyado ng gobyerno. Engineer Jamie Apostol. Ito si Engineer Jamie Apostol government employee din ito Hindi ho ito nagsasalita. Maging yung si Espiridion Ligayada. Pensyonado na rin ito kaya hindi ho nagsasalita mga silent na majority ito na detractors ng gobyerno. Yung mga General Pugis, si General De Leon. Kumusta kayo? Mga general, si Captain Dado, tapang tao ito si Captain Dado itong si Atanasio Briones at yung kanyang may bahay. Kumusta rin kayo? Si Madam Sioderly Permalino. Si para gagarane dyan ho sa Canada naman yan at yung dalawang batchmate ko dyan sa US, sina Wendilyn Reyes at Sioderly Sadicon. At siyempre kasama na rin ho dyan sa California yung aking kaibigan si Josephine Macapagal dyan ho sa Anaheim, California. At itong si Vilma Cabantog, Vilma Cabantog Garay, si Nancy Roma, si Evelyn Lantong, si Marilo Octaviano, Luz Mainit, nabanggit ko na ba? Nabanggit ko na si Cabinta Ramos. Si Paterno at si Naida Gahonera at yung aming mga advisor ho dyan sa Bukidnon National School of Home Industries Batch 7677, Ma'am Ibon Ducosin Catli Rose Kalikaran. Aming teacher ho si Hel Magbano, buhay ka pa ba? Autida at Permalino. At siyempre, sa mga kaibigan na natin at sa mga sumusubaybay sa palatuntulang ito, sina Jimilyn Añete, sina Neuron Martinez,
Si Congressman Frederick Abueg, ang host no, ng Kongreso ng Palawan. Kong, kumusta ho? At siyempre, ito namang si Ding Grabo at siyempre si Bayani, Alfred Bayani ho, ng Nueva Ecija. Sa mga kamag-anak ko naman sa Marinduque, diyan ho nagsimula yung tatay na yung aking lolo Diyan ho sa Marinduque sa Santa Cruz. Santa Cruz, Marinduque. Si Kuyang Romeo Ramiro. Si Romilin Ramiro. Kumusta ka na, Ume? Sa lahat ng Ramiro ho dyan sa Gigi. Si Jessa Ramiro, dyan naman sa ano ba yun? Maniwaya ba yun? Maniwaya dyan sa Marinduque. Basta dyan sa yung mga Ramiro ho dyan sa Marinduque na mga kamag-anak ko, kumusta ho kayo dyan? Ang iba ho napunta na ho dito sa bahagi ng Central Luzon, dyan sa Lucena, dyan sa Katanawan, Atimunan, dyan ho, dyan sa doon sa Liabak ba yun? Dito ho yan sa Infanta Quezon na ho yun at yung mga kamag-anak ko rin ho dyan sa mga pinsanin ko ho dyan sa Ilocos Norte. Yung Ilocos Norte, binabantayan ho namin yan kung kailan ba umunlad ho yan Naging 2 presidente na ho dyan, nananatiling yung 4th class nalalawigan. Meron mga infrastructure ho dyan, putol-putol pa, substandard. Pinakita ni si Doke ba yun? Si Doke. Pinakita talaga wala ampaw na ampaw. Uy, nako, ano ba naman yan? Dyan ho sa Bacara, Ilocos Norte at maging dyan ho sa Burgos. Kumusta ho kayo dyan mga kabagis ko, mga gayom, mga kasinsin, at maging dyan ho naman sa Isabela, sa Junction, dyan ho sa, ano pa ba dito? Sa Luna, dito sa Laguna ho, meron na rin ho mga kamag-anak ho diyan, at siyempre nandyan ho sina Kuyang Leo Ramiro ho, ng Iskan International, at Kuyang Normario Ramiro, dyan CHPG member ho yan, si Kuyang Reynaldo, taga Batak ho, Ilocos Norte ito, si Kuyang Reynaldo Ramiro, na ngayon ho nasa Hawaii. Nasa Hawaii na ho ito. Etong si Pinsan Noemi Ramiro, dyan ho sa Marianas Island, at yung kanyang mga kapatid naman, na itong yung retired police officer Isidro, sino pa ito isa? Si Kuyang Lando. Si Kuyang George Ramiro, Kuyang ating Dulya, Kuyang Andy, dyan ho sa Batasan, Pambansa, dyan ho lang siya nakatira sa Constitutional Hills. At siyempre sino pa ba ito? Hindi natin nababanggit. Baka huwag kayo magtatampo sapagkat kami bumabawi lamang sapagkat yung aming gobernador ho dyan na si Governor Trina Permalo Pabic, ayaw ho ng mina ho dyan sa Romblon. Sapagkat dyan ho sa Romblon nililigalig ho ng pagmimina ho dyan dyan sa San Fernando, Sibuyan, Romblon. Ang aming Lone District representative, si Congressman Madrona, at sa aming mga barangay sa Danau ho, sa aming barangay chairman dyan ho, sa Danau, Sibuyan, Romblon, si Kapitan Greg Villanueva, yung kanyang mga kagawad na sina Lydia Marasigan, sina Henry Regala, si Roger Ragot, si Raymond Galindo, si Jetty Ibabaw, Arnel Rotone. At siyempre yung kanila namang barangay secretary, si Evelyn Formanes, at treasurer naman si Neresa Maron,
yung kanilang bookkeeper si Vanessa Mesa, at syempre hindi natin malilimutan yung aming municipal mayor diyan sa Kahijukan, Sibuyan, Romblon, Mayor Marvin Greg Ramos, sa San Fernando, Nanding Marin, at sa Magdiwang si Noel Joseph Machon. At maraming salamat mo sa lahat ng mga kababayan kong Palawenyo sa buong universe. Bukas na muli. Martes ho, ang tabayanan ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News Philippines, sa ngalan ng ating mga magigiting na nakasama sa palatuntulang ito, sina Tech Aaron, Tech Leo, ang aming program director Jeff Balahonda, ang aming news director Ma'am Rose Dingding, at syempre sa aming station manager Ronnie Dave Abili, at general manager walang iba kundi si Ma'am Naomi Cascara, ang inyong lingkod Don Robert Ramiro. Sa mundong puro husga, kahit ang sipag mo, kapag mahina ka, lulunurin ka lang.